Ayun, no? Mga bagong ligo, mga kits natin, mga lods. Let it, let it, let it, let it, let it bang, bang. Ayun, no? Sarap ng feeling yan, lods. Mga bagong ligo, mga kits natin. Totally, mga lods, in-sprayan natin sila ng yung wash out yung ginagamit natin na matagal-tagal na rin hindi ko sila na-sprayan ng wash out para kung meron ng mga kuto-kuto dyan o mga na hindi natin nakikita mapatay ng wash out. Tapos yan mga lods, yun yung isang sekreto rin ng mga sabungero. Totally gamit ng mga sabungero yan isang manok na panabong pantanggal ng kuto ng manok, tapos kumikinis yung sabihin gumaganda yung balahibo ng mga manok. Pwede rin naman sa mga ibon lods, kaya lang tandaan nyo, mild lang. Totally yan kasi may nahalo akong medyo bagong mga kits yan, kaya kailangan although iniiwasan ko sila yung mga bago, pero yung mga yung kaya na inaano ko talaga, basang-basa talaga. Pero inano ko rin yung yung mga bago kasi siyempre galing sa pugad dyan may mga doon, diba? Hindi na natin alam. Maano na rin. Pero mild lang. Kumbaga parang sakto lang. Hindi kagaya ng mga iba talagang binasa ko ng todo. Ganun lang mga lods yung ginagawa natin sa ating mga para mapanatiling sila. Kasi pag may ano yung kumaano sa ibon, kamot ng kamot yan, walang humpay. Kaya bago mangyari mga ganyan na magkaroon sila ng mga kuto-kuto, kasi hindi maiwasan yan. Tsaka na rin, pamatay yan yung kulungan. Totally dalawang kulungan lang ang binugahan ko, yung marami, tsaka yung sa kabila. Yung iba hindi pwede mga lods, may mga itlog baka maano yung itlog nila, baka mabugok, malapit nang mapisaan yung mga yan. Yun yung mga sekreto mga idol. Pag kasi yung kagaya ng mga nag-aano sa akin na sabi nila iba daw yung yung nasa pet shop tsaka yung nasa atin, yun ang sekreto mga lods. Kaya parang napaka-glossy niyang tingnan, napaka-finish niyang tingnan, ganda ng balahibo. Yan yung isa sa sekreto mga idol, para yung mga kayubi natin dyan pangit ng balahibo ng parang alam mo yung may ganun may nabili akong ibon na gano'n, pero hindi rin nagtaga, siguro 2 months lang ba na inabot sa akin, kasi nabili ko yun December mga February, baka hindi man inabot ng Marso patay yung ibon mga lods yan pag di naman inaano natin yung pet shop siyempre hanap buhay yan, hindi naman sasabihin sa'yo na may sakit yung ibon, may nararamdaman, hindi nila sasabihin yun. Yan ang pagkakaiba ng nasa pet shop at saka yung bibili ka sa mga breeder. Although ako baliktad nga mga lods alam nyo kung bakit. Yung mga sa atin mga alagang-alaga ito pero ang presyong kaibigan. Sa pet shop nga tinanong ko nga yung isang natin mga kalods natin, pinakababa talaga 500 pinakababa. Hindi ka pa sigurado ron kung may tama yung ipin, lalo na kung di ka marunong tumingin. Dito lang hindi ko nasasabihin yung lugar, basta ito yung sa amin. Kasi sasakay ka bandang hindi ko sasabihin kasi isa lang yung pet shop na nakapansin ko din, baka mapanood niya to, tarantado to sabihin sa akin sinisiraan ako. Huwag na natin banggitin, pero yun, trabaho ko banda ron, tapos kasama ko sa trabaho, taga sa amin din. Dugal tingnan nga natin presyuhan dito, 600 tsaka 700 pa nga mga lods kaya katinginan kami nung kasama ko sabi nung kasama ko, mahal dito dyan ba't yung sa'yo ang mura? Katwiran ko yan ang pagkakaiba ng pagbibili ka sa mga breeder minsan partida, lalo na sa akin mga lods, partida yun mga lods. Kasi una yung dahilan ko kaya nag-out ako, diba mga lods, nasabi ko na to para sa mga bagong kasi mga nanonood sa akin. Una mga lods, kahit saan ka magtanong na mag-iipon, kahit sabihin mong happy lang niya,
Sabihin natin, maganda yung hanap buhay niya. Kahit sabihin mo, hobby mo yan. Sa gusto mo, mag-out ka. Wala ka sa akin, mga lod. Sa gusto mo. Parang sa umpisa ako dati, siyempre, halos ano rin eh. 1 taon din ako nagantay, mga lods. Kasi, magtataka kayo, bakit 1 taon? Sinunod ko yung ano, may napanood ako na vlogger, hindi ko na matanda. Parting Mindanao siya. Tingnan nyo kung sino yung taga Mindanao na vlogger. Nakalimutan ko yung ano, kasi ako mga lods, siyempre, hindi naman lahat natin natatandaan yung mga ano. Nahagip ko yun. Although tinapos ko yung ano, yung topic niya yun nga, na gusto mong maging succeed yung ano mo, dahil na alam mo, nabili mo bata. Ang pinaka ano talaga, pinaka the best na i-breed mo yung ano, yung budgie o parakeets. 10 months. Totoo yun, pinaka the best yan. Ginawa ko yun mga lods. Talagang hindi ko ano, pinagsama-sama ko yun para hindi ano, kasi pag pinagsama-sama yung mga idol, huwag mong lagyan ng pugad. Isa nga kahit may pugad eh. Kasi nga nagugulo sila eh. Huwag mong lagyan pugad dyan, hindi yan eh. Tsaka umitlog man yan, useless yun. Kasi nabubulabog yan. Nag-aaway-aaway yan eh. So ganun yun, hindi na makalakihan yung nilagay ko dati na ano, katamtaman lang. Matagal mga lods. Matagal yung ano, yung inantay ko. Nung nasa 6 months na sila, yung pagkakuha ko mga 5 to 6 months. Bukod pa yung edad nila kasi hindi ko binilang yung mga lods. Si bata silang nakuha ko. Hindi ko na binilang yun. Ang binilang ko yung araw na pagkakuha ko sa kanila. Ayun, nung nasa 5 to 6 months na lang, hindi ako nagkakamali. Ayun, ginawa ko na sila ng ano, sa baba. Ayun, pero gayon pa man, hindi pa rin sila ano. Tapos may napanood din ako yung, siyempre maliit yung lugar natin mga lods. Naghahanap ako ng lalapat sa akin sa area ko. Una may nagsabi dapat pag magbe-breed ka, pares, isang kulungan. Tapos lagyan mong nest box. Tapos patay ako, hindi yata obra sa akin to kasi wala akong area mga lods eh. Hindi ko pa ginagamit yung bubong nun. Ang pare ko, hindi ko pa ginagamit. Tsaka yung panahon na yun, wasak yun. Ang panahon na yan, gusto ko nang magpaalam sa kanya eh. Alam mo yun, kahit walang bubong, bali ang daan ko sa may bintana namin, gagawa ko agad. At least safe yun doon. Nakapako yung pinto, tapos open yung bubong. Ultimong pusa, palagay ko, hindi makaka-penetrate na kasi mataas eh. Para sa may pader na gano'n. Kaya lang yung panahon na yun, hindi pa ganun yan. Yun, nung mga 5 to 6 months na yung alaga natin yan, binaba ko, gumawa ko ng kulungan. Yun naman, ang nakakakuha ko idea, yun nga, yung pagsama-samahin mo sila sa isang kulungan. Yun, nakakakuha ko idea dun sa taga Mindanao yun. Na, ano siya, kasi may cage. Yung pero, kumbaga, 2 lang, isang cage. Ako, parang hindi pwede sa akin to. Research ulit ako, yun yung colony. Sabi ko, baka pwede sa akin to. Kaya lang doon sa colony, mga lods, yung ginawa ko yun, parang hindi naman sinasabing hindi maganda, mga lods. Kasi kung malaki naman yung totally bala ko lang ang gawin yun eh. Pero hindi sobrang dami ilalagay ko. Siguro kung makikita nyo yung cage ko na yun, baka mga 3 pair lang, gano'n. Yung laki na yun. 3 o 4 pair. Ayun, nung nakakita ako, sabi ko ito sa akin. Igawa ako ng colony. Kaya lang, kasaklapan, nung nag-colony ako mga lods. Yun nga, yun nga, kinikwento ko sa inyo, si Kika. Natapo itlog. Although, nung panahon na ginawa yung bahay, ito, nag-repair ako ng bahay. Nasabay siguro, parang nabulabog siya, kaya kahit hindi na ako gumagawa, wala na, hindi na tumino yung ibon mga lods. Sa mga time na yun, kaya wala akong naisisip sa mga puro fertile naman mga lods. Mga fertile na may itlog, ang problema ko lang, walang poster. Yan pa yung isa mga lods, kasi yung time na yun, magkakapanabay silang nauna si Kikay. Yung iba hindi pa nangingitlog nun. Totally siya yung unang-unang nangitlog eh. Wala pa naman nangingitlog eh. Paano ko ipoposter, di ba? Baka sayang din lang. Kaya, ayun mga lods. Nag-colony ako.
Tali, 4 na pugad yun nilagay ko eh. Sa madaling salita, kasi maliit lang yung ginawa kong colony. Kumbaga sa madaling salita, wala tayong na-breed kahit isa mga lods. Yan yung masaklap doon. Kasi ano talaga, ang sukat niya mga lods, ang haba 120, ang taas siguro 120 o 130. Tapos ang kitid niya medyo hindi skwalado 35 by 40 yan, pabukas ang konti. Hindi nag-succeed yun, lods. Siguro mga 2 pair pwede yun, ganun kalaking pero dapat kahit man lang 60 by 120 by ang haba 120, ang taas 120 o 130, tapos 60 o 50 yung lapad dyan, pwede na yun. Maganda 60, talaga makakaikot-ikot na yung ibon. Tapos 2 pair lang pwede siguro. Kaya yung nagtatanong sa akin na nagtanong yan kaya lang sabi nga punta siya sa Sabi ko pwede naman yan, sabi ko. Kaya lang, sabi ko punta ka sa Gusto ko sabihin sa kanya pero bawal kasi mga lods yung sobrang parang nagpapalitan na kayo ng parang nagte-textan na kayo sa YT, bawal yun. May community guidelines doon. Kaya nga ibang mga vlogger kung titingnan nyo, hindi sumasagot mag-comment ka pero hindi sila sumasagot. Sa atin mga lods patungkol sa ibon, natural mga UV tatanungin ka. Kaya ako palasagot ako sa mga lods. Kaya lang pag sobra bawal din. Kagaya nung yung location na naman mga lods, lagi kong sasabihin lalagay ko na nga yung yung pati messenger ko para itatype nyo na lang, i-research nyo na lang yung messenger, pasok ka agad. Kasi minsan sabi nung lods, parang hindi naman yata ito yung mo. Minsan naman sinasabi, lods, di ba ako namamali ng pasok? Diba, mga gano'n. So magsasanay na ako ilagay yung Facebook tsaka messenger mga lods. Kahit messenger, kasi pag messenger naman, kung gusto mong pasukin Facebook ko, i-click mo lang naman yun pag nandun ka na. So yun ang kwento ng mga ibon ko mga lods. Ko lang kasi naalala kong bigla yung yan, bigyan natin tuloy ng yung kaibon na yun. Ang pagkatanda ko, mayroon siyang 3 pair ng ibon. Sabi nga, lods, pwede bang pagsama-samahin yun? Siyempre, ang sagot ko, pwede naman, basta malaki. So mga lods, lods, bigyan kita ng idea. Kung may panggastos ka rin lang, tapos malaki yung area mo, ang gawin mo idol, sintaas ng tao, yung hindi ka mauntog. Ako yun ang bala ko talaga kahit lagpas pa nga Matali kung nakatayo ka, kung nanonood ulit yung ka-lods natin na yun, parang bagong bagong kaysa na mga lods hindi ako matanda yun sa maliban na ako sinusulat ko, hindi ko na inot, naalala ko lang bigla. Bigyan natin yung ka-idol natin, yung ka-lods natin. Kung may panggastos ka rin lang lods, yung lagpas tao, gatao kumbaga, ganda nga lagpas yung pag inangat mo pa yung kamay mong gano'n kung maluwag yung area mo, ganun ang gawin mong colony, yung napapasok mo sila. Pero gawa ka ng double door mga lods, kasi mamaya sabayan ka diba? Alam mo na yun, matatalino mo ngayon Ang nangyari sa akin, pag angat ko pa lang sinabayan ako, ayun, nakatakas tuloy. Gawin mo ganun lods, tapos kahit lang siya, lagpas tao, tapos kung talagang maluwag kahit 2 dipa mo, pag dinipa mo yung kamay mo gano'n, ilan ba yung 2 dipa? 4 meters siguro yun, 3 meters yun 4 to 3 meters ang haba, lagpas tao, depende na sa tangkad mo mga lods. Tapos yung lawak kahit kahit mga, kung talagang may area ka, kahit 2 meters 180, mga ganon centimeter yun mga lods 1.8 meters kumbaga. 2 meters kaya mo na 2 meters by 4 meters kung may area ka rin lang. Kung talagang gusto mong mag-colony ka na hindi masyadong risk sa ibon natin.
Kasi kung kagaya sa akin, yun nga, yung 130 by 120, tapos 40 lang yung lapat. Wala, ang hirap eh. Tapos ito nga, malapit pa sa malapit pa sa pintunan mismo, pasokan namin to. Kasi masikip lang na may area namin. Kasi, ayun, mahirap. Kaya kung ako tatanungin mo, idol, kung may area ka rin lang, tapos gusto mo ng colony, kasi pag bago, gusto mo kasi nakikita mo sila lahat eh. Ito kung naranasan ko yung gusto, kaya karamihan sa yata sa mga bago, kino-colony. Kaliban na lang sa mga may idea na. Kaya ang problema lang, yun lang, may risk na lang kung maliit lang yung colony mo, yung colony cage. Ano yan, nag-aaway-aaway yan, sa totoo lang. Tapos pag ang pa doon, pag nahulog, hindi kagaya pag sa, siyempre katamtaman lang, Paris lang. Minsan yan kagaya sa akin, may maroon akong mga breeder, mga lods. Napakabata nilang bumababa. Although maganda sa ibon yan, mga lods. Very dependent yung na masyadong dependent yung mga inakay. Hindi ko alam kung tinataboy sila ng nanay o hindi ko alam. Pero ang tingin ko rin dependent sila kasi nabubuhay sila mga lods eh. Ngayon, ang ginagawa ko na lang, ganito mga lods. Kaya kung napapanood yung iba, yung lalo yung inakay ko na mag-ibababa lahat, yung marami. Kaya yung siyam yata yun. Nagulat din ako doon eh. Pinampong ko yung dalawa, pala pito rin yung anak. Kasi si Tweety, kung mag-anak yan, siyam, 10, 11. Ngayon, 11 lods. Grabing magano yan. Napaka umitlog. Sira yung sa kanya mga lods, sira yung record. Bagay kasi nasanay sa akin yun na pinoposter ko tapos sinisilip ko yung ito isa pang idea mga lods. Hindi naman sa pinapahirapan natin yung depende lang sa ibong kung kaya. Sinisilip ko yung mga itlog, yung mga infertile, tinatanggal ko yun. Tapos alam ko yung kapasidad niya, kaya niyang pumisa ng marami. Tapos may mga breeder ako hindi marunong masyado na primo, fertile yung itlog tapos hindi matipisa. Kinukuha ko yun lods. Binibigay ko sa kanya. Ngayon, meron ka partner si Tweety, kumbaga may kumare siya rito. Si Owl. Masipag. Si Owl yung asawa niya, si Patik. Ayan. Parang ganun din kay Tweety, napakahusay. Siyempre mo yun, ang lit lang ng yun yung mga unang nest box ko, ang lit lang, pero nakabuhay din siya, siyam. Nagaya kay Tweety. Kaya bilib ako ron, siyam lahat. Nabuhay niya lahat, mga lods. Kaya pinakita ko sa inyo. Nabuhay niya. Kay Tweety nga, totally, sobra-sobra naman talaga. 11. Minsan may namamatay, isa. Basta pagkapisa, dadagan na kasi nga, yung ibon na, yung mga kids na yan, diba? Alam naman natin na hindi naman sabay-sabay lumalaki yan eh. Lilimliman niya yung pipisa siya tapos pinapalaki niya muna yun bago limliman ulit yung iba. Kaya ganda nga lang yung mga ibon na yan. Kaya ganun din naman yung yung Africa. Kaya malalaki na yung anak. Tapos yung yung huli yun, kawawa yun. Kaya minsan ako, hinahanapan ko ng yun. Pag may breeder na hindi na masalbahay, kinukuha ko yung maliliit na. Dalawang bagay ang ginagawa ko. Kukunin ko yung malalaki o yung maliliit. Yun yung may kasabayan siya, di na malaki. Di kunin mo yung malalaki. Pag meron namang wala siyang kasabayan, tapos meron huli na misa, di maliliit pa. Kunin mo yun, ipaposter mo. Lagay mo doon sa kamats na maliit din. Ganun yung mga technique mga lods para walang sayang, walang mamatay masyado. Pero lang mga lods ang Kaya doon sa yun, yung naalala ko lang yung ka-idol natin, sana mag-comment ka uli para pag nag-comment ka itatapi ko ng buo sa'yo yung na yun, mag-komento ka uli kasi umokay lang siya kagad eh. May gusto pa ako sabihin sa kanya, kaya lang limitado kasi mga lods. Kaya sabi ko, punta siya sa messenger kung may mga ganyan para rin ma-guide natin yung mga kasama natin na papasok pa lang sa gustong mag-alaga ng ibon. Kumbaga, hibangan minsan. Napupunta na sa hibangan, di ba mga lods?
Ang sarap mag-ano mga lods. Ang lakas makaalis ng stress. Stress ka sa may trabaho ka. Yun, kagaya ni Idol teacher. May stress ka. Pag uwi mo, depende na kung ano ba inumin mo, juice o kape. Kasi ako mga lods, palakapi ako. Kaya tambay ka ron, tanggal ang stress. Isipin mo kung sa trabaho yung problema o kung ano pa man yun. Yun mga lods, naalala ko lang bigla, Idol. Mga lods, pahaba na naman ako. Ganun yata talaga pag gustong gusto mo yung ginagawa mo, ang tinatapik mo, kahit minsan pa ulit-ulit na lang hindi ka nagsasawa, di ba mga lods? Parang pag-aalaga ng ibon mga idol. Sa ginawa ng Diyos na araw-araw, sige, linis ng popo, linis ng tubigan, ng pakain, yung nagsasawa, parang ganun yan mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Dito muna. Bye-bye.